Sa buong kasaysayan po ng ating Philippine Senate or Senado sa nakalipas na 50 taon o sabihin natin 40 taon mula 1986 o 87, ganito ang nangyari sa ating Senado. Yan ay base sa record. Noong araw, respetado ang Senado. Noong araw, ang taas ng moral ng Senado. Noong araw, kagalang-galang ang Senado at lahat ng membro nito, ng mga senador, ma-oposisyon, independent o pro-government senador, nire-respeto ng isa't isa at nire-respeto ng mamamayan. Maganda ang daloy ng debate, maganda ang ginagawang mga batas, at maganda ang kanilang performance dahil hindi sila nasasangkot sa mga korupsyon o pakikialam sa budget ng mga project sa ating bansa. Noong araw yun. Ngayon, ibang-iba na. Dahil naging proponent sila ng mga project na tukso sa kapangyarihan at salapi na bilyon-bilyon o trilyong hawak-hawak nila o kanilang nakukontrol tuwing budget deliberation, tuwing bicameral conference, at saka committee o small committee sa insertion ng mga budget. Doon nasira ang ating Senado. Dahan-dahan. At ngayon, mas lalong nasira. Dahil maliban sa korupsyon, nangingibabaw pa ang takipan, kampihan, kapartido, pamilyang pinaniniwalaan, at yun ang nakasira lalo. Kaya sa 40 to 50 years, ngayon lumala ng ganito. Nakakahiya dahil hindi na sila naging senador ng mga Pilipino. Ang dating nila sa aking opinyon, senador ng kanilang sarili, senador ng politiko at pamilyang kanilang kinakampihan. Yan po, isyu ng korupsyon, isyu ng kampihan ang sumira sa kanila at sumira sa ating Philippine Senate o sa ating Senado. Yan po. So, dahil sa kanila, hindi kasalanan ng taong bayan kung bakit sila nagkaganyan. Sila yung sumira sa kanilang sarili, sila ang sumira sa kanilang institusyon, lalo na itong grupo ni Cayetano. Halatang halata mo, ayaw mang aminin. Kung magsalita, parang laging makata at tumutula. Ang daming mga sinasabi na hindi naman trabaho ng senador. Ang daming sinasabi na hindi naman trabaho ng Senate President. Yan ho yung aking observation. Kasi ang trabaho ng Senado sa Senado, hindi sa labas ng Senado. Yan ho ang nangyayari. Kaya sila ang sumira. Kaya dapat silang papanagutin ng taong bayan. Dahil isipin mo, 25 million pala. Ang gastos ng gobyerno araw-araw sa lahat ng bayarin sa buong Senado, sweldo, elektrisidad, communication at kung ano, 25 million per day ang gastos natin. Tapos wala silang ginawa kundi boycott, mag-away. Kaya anong pakinabang? Wala. Tapos ang lalakas pa ng loob na humarap sa media, sa social media, na akala mo sila'y magaling. Akala mo tama ang ginagawa. Pinaninindigan pa yung kailang ginagawa na mula ulo hanggang paa mali sa paningin ng matitinong Pilipino. Sa tingin ng mga nakakaintinding Pilipino. Sila lang na nagkakampihan, ang nagkakaunawaan, pero minority kayo. Ang majority ng mga Pilipino, alam yung inyong obligasyon at alam din yung inyong pananagutan. Ayan po. Any comment, reaksyon sa isyong yan? Okay? Related pa rin sa balitang ito. Anong klaseng mambabatas na kumampanya sa buong Pilipinas, gumastos ng milyon-milyon sa eleksyon, nagpagod ng 3 buwan o 4 na buwan ng kampanya before, during election? Nanumpa sa saligang batas matapos na iproklama ng National Board of Canvassers ng COMELEC
na elected senador at ang sinumpaan lahat ng alituntunin ng saligang batas ay kanilang susundin at tutuparin sa lahat ng oras para sa bayan, para sa ikabubuti ng bansa at ikabubuti at pagrespeto sa saligang batas. Pero pagkatapos niya, namuliti ka na. Kinalimutan ng lahat dahil mayroong pamilyang pinagtatanggol. Kinalimutan ng lahat dahil mayroong kinakampihan. Kinalimutan ng lahat para lang siraan ang gobyerno. Kinalimutan ng lahat para lang siraan ang kasamahan. Dahil hindi ka partido, dahil hindi ka anib sa kanilang ginagawa na kumakampi sa isang partido, sa isang pamilya, mayroong isinasalba na isang tao, isang pamilya. Ano yun? Wala sa guhit ng palad at sinumpa ang tungkulin ng kanilang ginagawa sa aking personal na opinion at interpretation sa nangyayari. Ang isa nang nagiging problema natin, pati mga mamamayan nahahati dahil napapaniwala nila na tama sila. Kinukumbinsi nila na tama sila para magalit sa gobyerno. Saan ka nakakita ng inihalal na posisyon sa gobyerno para magtrabaho? Sila pa yung nagre-recruit. Sila pa yung nanghihikayat sa mga Pilipino para labanan ang gobyerno, para sabihing mali ang gobyerno, para sabihing mali ang pro-government at sila ang tama. Mali. Dapat unity. Dapat pagkakaisa ang galaw ng elected official. Hindi yung sa kanila pa nang gagaling para magalit ang tao sa pamahalaan. Yan ang mga madiling, makasarili at hindi karapat-dapat manatili sa posisyon at hindi na kailangang ibalik sa posisyon pagdating ng eleksyon. Maniwala kayo. Marami pa rin magagawa ang botanteng Pilipino sa tamang panahon. Ako at ang aking mga channel, Mike Abby Opinion, MA Pinoy TV, YouTube and Facebook page ay laging maninindigan at magpapaalaala. Walang personalan dito, issue lang. Idinidiin ko kung ano ang tama. Mali sila. Malayo sa kanilang sinumpang tungkulin. Tama ang mamamayan, maghanap ng accomplishment, maghanap ng tamang ginagawa nila para sa mamamayan. Dahil ang mamamayan Pilipino, tuloy-tuloy ang gastos araw-araw para sa kanila. Ang kapalit nun, paglilingkod ng totoo, hindi yung pagkakawatak-watak dahil sa kanilang kinakampihan, dahil sa kanilang personal interest lamang. Please like and share.